Tita, Tita Andrea? Anong problema mo, Leo? Siya ang tindero ng street food. Anong Tita Andrea? Gagawin ba ito ng kamag-anak mo? Baka nakalimutan niya. Matagal mo nang hiniwalayan ang kanyang malamig na tiyuhin at wala kang nakuha. Hindi na ako ang Tita Andrea niya. Tawagin mo ako kahit ano. Dito, kainin mo to. Huwag kang kumain ng sobra para sa hapunan. Nanay! Ang dating asawa ng CEO ng Reyes Group nagtitinda sa lansangan? Hindi ba siya binigyan ni Tito Marco ng sustento? Teka, may anak pala siya sa iba. Sige, Toby. Tawagin mo siyang Leo. Leo? Sasabihin ba niya sa lalaking iyon? Kalimutan mo. Ano naman kung malaman niya? Wala na kami. $2,000 ang renta kada buwan. Malayo sa dating marangyang buhay. Pero kontento ako. bumalik ka na? Ano yung nasa kamay mo? Pagkain. Hindi ko talaga dapat ipakita kay Tito Marco ito. Iisipin niyang mura lang at itatapon lang niya. Maghugas ka ng kamay. Kumain ka pagkatapos ng hapunan. Ang pamilya Reyes ay hindi duwag. Sabihin mo ang nasa isip mo. Tito Marco, bakit kayo naghiwalay ni Tita Andrea? Bakit bigla mong binanggit yan? Wala. Nagtatanong lang. Hindi mo maiintindihan ang mga bagay ng matatanda. Sabihin mo, saan mo siya nakita? Marco, bakit ka umalis ng maaga? Si Ginoong Lin at ang iba ay hindi mukhang masaya. Wala akong pakialam kung masaya sila o hindi. Sa lungsod ng Silangan, walang mga has na guluhin ng pamilya Reyes. Sa makalawa ay ang pagdiriwang ng aking kaarawan. Pupunta ka, di ba? Dapat sumama rin si Leo. Tito Marco, gagawin ko na ang aking takdang aralin. Kung wala ng iba, maaari ka nang umalis. Kung mas naiinip ka, mas nagiging kontraproduktibo ito. Maaari akong maghintay. Aalis na ako. Ipapadala ng aking asistente ang imbitasyon para sa kaarawan. Dapat kang pumunta. Ang pamangkin ko ay kakaiba ngayon. Ito ang uri na karaniwang ginagamit ng mga tindera sa tabing daan malapit sa paaralan. Pagkatapos ng klase, nagtagal siya sa gate ng paaralan ng halos 20 minuto. Sino ang nakita mo doon? Ingat, mainit. Nanay, mabango ang karne. Dahan-dahan, munting mahilig kumain. Tuwing tinitignan ko ang mukha ni Toby, hindi ko maiwasang maisip ang lalaking iyon.
Naaalala ko ang maikli, ngunit hindi malilimutang kasal. Ako ay ulila. Sa 18, nagboluntaryo ako at iniligtas si Lola Reyes. Iginigiit niya na dalhin ako sa pamilya Reyes. Marco, ito si Andrea. Pinili ni Lola siya bilang iyong asawa. Gusto mo ba siya? Kung ano ang desisyon ni Lola, ayos lang. Sa sandaling iyon, walang muwang kong naisip na ito ang simula ng isang magandang pagtutugma. Ngunit ang buhay may asawa ay lubos na naiiba sa aking naisip. Siya ay wala sa halos buong taon. Halos ilang beses lang kami nagkikita sa isang taon. Hey! Sinubukan ko rin ang aking makakaya. Ipinadala ako sa militar mula pa noong bata ako. Nasanay akong mag-isa. Hindi ko talaga alam kung paano maging mabuti sa isang tao. Mangyaring pasensyahan mo ako. Babawi ako sa iyo sa hinaharap. Ngunit hindi ko inaasahan. Nakapagbakasyon, ito pala ay isa sa ilang mainit na sandali sa aming kasal. Wala na si Lola Reyes ngayon. Isang ulila na kumakapit pa sa pamilya Reyes. Siya ay malayo sa antas niya. Si Marco ay halos ilang beses lang umuuwi sa isang taon. Malinaw na wala siyang pakialam sa kanya. Hindi man lang siya mabigyan ng anak. Pagod na ako. Maghiwalay na tayo. Pagkatapos ng diborsyo, nalaman kong buntis ako. Pero sa pag-iisip kung gaano siya kalmadong pumirma ng mga dokumento dahil madali niya akong binitawan, paano niya pangangalagaan ang batang ito? Ayoko. 2 taon na ang lumipas. Sinusuportahan ko ang anak ko sa pamamagitan ng pagsulat ng mga web novel at pagpapatakbo ng tindahan. Hindi ko ginagalaw ang 1,000,000 piso. Kahit simple lang ang buhay namin, may pera na ako at may anak. Maayos naman ako. Hindi ako nagsisisi. Ang tanging hindi ko makalimutan ay ang batang si Leo. Nakita ko siya ngayon. Ang tangkad na niya. Naalagaan ba siya nung mga walang puso sa pamilya Reyes? Ano ang hinahanap mo? Wala! Ang sulat kamay na ito. Saan mo ito binili? Binili ko ito sa isang tindahan sa gate ng paaralan. Oo. Buti na lang. Muntik nang matapon lahat. Hindi ko siya masasabihan. Noong narito pa si Tita Andrea, si Tito Marco ay hindi umuuwi. Ako lang ang kasama niyang manood ng cartoons, magtayo ng blocks, manghuli ng paru-paro. Iyon lang ang oras nang umingiti siyang parang gasuklay na buwan. Pagkaalis ni Tita Andrea, si Tito Marco ay naging mas malamig at lumala pa ang kanyang ugali. Hindi ko talaga siya papayag na awayin pa si Tita Andrea. Kaya ang batang iyon ay anak ni Tita Andrea. Ang galing! Gusto ko rin ng kapatid na lalaki. Andrea, saan ka nagtatago? Marco, pagod na ako. Ayoko nang magpatuloy ng ganito. Ang boses ni Andrea ay kalmado. Ang kalmadong iyon ay labis akong kinabahan. Akala ko, sapat na ang pagbibigay sa kanya ng pinakamagandang material na bagay. Akala ko ang pagpirma at pagpabaya sa kanya ay ang pinakamabuti para sa kanya. Pero, nakalimutan ko. Ang gusto lang niya ay samahan. At hindi ko iyon maibigay. Marco, hinihintay ka lang namin. Si Ethan ay may asawa na. Ikaw ay isang golden bachelor. Gaano ka kalungkot sa bahay? Lumabas ka at magsaya. Palayasin,
Si Daniel. Marco, ano bang nagawa ko para dito? Hahaha. Bakit kayo naghiwalay ni Tita Andrea? Hindi magtatanong ng ganyan si Leo nang walang dahilan. Tiyak na nakita niya ito sa isang lugar. Nanay! Nanay! Gising na ang munting antukin. Gutom ka ba? Gutom! Karne! Kahit gaano kasakit ang nakaraan, ngayon nandito siya sa akin. Sapat na iyon. Oh, nandito si Andrea. Sariwa ang mga strawberry ngayon. Bibigyan kita ng diskwento. Salamat, Maam. Ah, Nanay, ito! Toby, sa susunod na lang nating bilhin, okay? Kapag nakakuha na si Mommy ng konting pera, bibilhan kita ng mas maganda. Sigurado. Oh! Leo, gising ka na. Nasaan ang Tito Marco mo? Hindi ko alam. Binibining Garcia, maaga pong pumasok sa opisina si Sir dahil sa emergency. Ganun ba, Leo? Bukas ang birthday party ko. Kailangan mong pumunta. Nag-ayos ako ng maraming masasarap na pagkain at imported na mga laruan para sa'yo. Hindi, busy ako. Ano naman ang gagawin mo sa weekend? Takdang aralin! Nako, peke na peke ang ngiti niya. Hindi siya makakapantay kahit isang hibla ng buhok ni Tita Andrea. Tanging ang ngiti ni Tita Andrea ang kasing ganda ng gasuklay na buwan. Hindi kasi, ngayon Sabado, pupunta ako kay Tita Andrea at gusto ko ring makita ang aking cute na nakababatang kapatid na si Toby. 87 piso at 30 sentimo lang. Malayo pa yan para makabili ng regalo para kay Toby. Tito Marco, gusto ko ng bagong laruan. Anong laruan? Transformer, yung pinakabagong modelo. Hanggat hindi pa kasal si Tito Marco sa babaeng may pekeng ngiti. Si Andrea ay mananatiling Tita Andrea ko. Gusto kong ibigay kay Toby ang pinakamagandang laruan. Sige, 500 piso. Ikaw, na, bumili. Salamat, Tito Marco. Ang sobrang excited ng batang ito ngayon. May kakaiba talaga. Ah. Yung pagkunot ng noo niya kapag nakatutok, kamukhang kamukha ni Marco. Yung pusong malamig. Hinay-hinay lang. Isa-isa lang. May sapat para sa lahat. Mag-ayos ka, Toby. Makikipaglaro si Mommy kapag tapos na ako. Okay? Leo, Gusto mo ba ibinigay ito sa iyo ni Leo? Toby, ano ang sasabihin mo kay Leo? Salamat, Leo. Ito ay para kay Leo. Salamat, Toby. Tita Andrea, maaari ba akong makipaglaro kay Toby saglit, Binibining Santos? Siyempre maaari. Pagkatapos, tulungan mo akong alagaan si Toby. Kailangan ko munang matapos ibenta ang mga ito. Sige! Leo,
Leo, halika rito. Binibining Santos, ubus na ba kayo? Ubos na. Salamat Leo sa pagtulong mo kay Toby. Ito ay espesyal na strawberry tiramisu para sa iyo. Salamat, Binibining Santos. Leo, pwede mo bang ipangako sa akin? Ano yon? Huwag mong sabihin kay Tito Marco na nandito ako. Pwede kang pumunta kahit kailan mo gusto. Pero huwag mong ipaalam sa iba, okay? Nagtatago ako dito sa mga labas ng lungsod para tuluyang makawala sa pamilya Reyes. Wala na akong dapat gawin sa lalaking iyon. Okay, sumusumpa ako, hindi ko sasabihin. Anong problema, Leo? May iba ka pa bang gusto? Binibining Santos, mag-isa lang ba kayo? Nasaan ang lalaking iyon? Bakit hindi siya tumutulong sa inyo? Siya ang tatay ni Toby. Paano niya hinayaan na kayo ay magtrabaho dito sa initan ng mag-isa? Wala nang iba. Wala kang tatay? Bakit naman? Sino ang nag-aalaga sa'yo? Kaya ko namang alagaan ang sarili namin. Sige, huwag ka nang mag-alala sa mga bagay ng matatanda. Umuwi ka ng maaga. Huwag mong ipag-alala ang pamilya mo. Wala silang pakialam. Si tatay at nanay ay laging wala sa bahay. Si Tito Marco, trabaho lang ang inaatupag. Sa malaking bahay na yan, ako lang at ang yaya. Wala namang nag-aalaga sa akin. Noong naroroon pa si Lola Reyes, si Leo ay isang munting prinsipe, sentro ng atensyon. Ngayong wala na si Lola, kung gaano siya kalungkot sa malamig na mansyon na mag-isa. Kaya, gusto mo bang sumama sa akin? May hotpot kami ngayong gabi. Talaga, gusto ko! Gamitin mo ang smartwatch mo para ipaalam sa kanila, para hindi ka hanapin ng iyong Tito Marco. Sabihin mo lang na nasa bahay ka ng kaibigan. Martha, pupunta ako sa kaibigan ko para sa hotpot. Uwi ako ng gabi, huwag mo akong hanapin. Binibining Santos, dito ba kayo nakatira? Oo, anong meron? Hindi kasing laki ng lugar na ito ang silid aparador sa mansyon ng mga Reyes. Iniisip ko lang mas maganda ito kaysa sa bahay. Leo, maglaro ka! Ha ha ha. Kain na. Eto, kumain ka ng sabaw. Ingat mainit. Wow, ang sarap! Mas masarap pa ng 100 beses kaysa sa ginagawa ng mga chef na may bituin ng Michelin sa bahay! Binibining Santos, napakalambot ng karne na ito. Leo, nakatira ka ba ngayon kasama ang Tito Marco mo? Oo, nasa ibang bansa sina nanay at tatay buong taon. Ako lang at si Tito Marco ang nasa bahay. Mabuti naman. Binibining Santos, na-miss mo ba si Tito Marco? Bakit mo na itanong yan? Kasi sa tingin ko, talagang na-miss ka ni Tito Marco. Simula nung umalis ka, araw-araw siyang mainitin ng ulo. Hindi na siyang ngumingiti. Grabe na talaga ang init ng ulo niya. Isang beses, nagising ako sa gabi para umihi. Tapos nakita ko siyang mag-isa, nakapatay ang ilaw, nakaupo sa sala, at nagiinom ng maraming alak. Sa tingin ko, talagang na-miss ka niya. Pero ang tigas ng ulo niya, ayaw aminin. Siguro. Pero ano naman? May gap sa pagitan natin na hindi natin kayang lampasan. Ang pagmamiss lang ay hindi sapat para ibalik tayo sa dati. Komplikado ang mga bagay-bagay ng matatanda. Masyado ka pang bata para maintindihan. Eto, kumain ka ng shrimp balls. Kailangan kong humanap ng paraan para mapagsama si Tito Marco at si Tita Andrea ulit. Sige. Marco, bakit ka nakaismag? Hindi mo kailangang umuwi para alagaan ng bata ngayon, pero malungkot ka pa rin? Magdi-dinner sana ako kasama ang bata. Pero pumunta siya sa bahay ng kaibigan. Oh, Marco, siya nga pala. Bukas ang birthday party para kay Vivian Garcia. Sasama ka ba o hindi? Ang mga chismis tungkol sa inyo ay nasa lahat ng dako. Pumunta? Hindi pwede. Hindi naman si Marco kasama siya. Hindi siya sasali sa gulo na yan. Ang babaeng iyon ay napakamapagmanipula. Araw-araw siyang bumibili ng press releases para sa isang panig na hype, Marco.
Huwag kang maniwala dyan. Hindi talaga. Isang beses lang ako nag-asawa sa buong buhay ko, kay Andrea, at hindi na magkakaroon ng iba. Hoy mga kaibigan, dumating na ang superstar. Bakit ang garbo nagpapakita? Hindi mo naiintindihan. Maraming magagandang babae sa labas na nanonood. Hoy Marco, bakit hindi mo isinama si Leo? Isang buwan ko nang hindi nakikita ang pamangkin ko. Pumunta siya sa bahay ng kaibigan. Hoy, kahit ang 5 taong gulang ay may kasama, kumakain ng masarap at masaya, habang kaming mga single ay napipilitang uminom ng malamig na alak. Oh, tumahimik ka. Mas malala pa nga ang sitwasyon ko. Ang nanay ko lagi akong pinapa-blind date. Noong isang beses, yung babae ay kamukha ni. Hindi ko na kaya. Haha. Si Marco ang pinakamahusay. May asawa na siya dati, kaya hindi siya pinipressure ng pamilya. Hoy, tumahimik ka. Marco, saan ka pupunta? Babalik. Tingnan mo yung ginawa mo, sumusumpa ako, hindi ko sinadya. Sino ang magkakalang hindi pa siya na-move on? Seryoso, syempre hindi pa. Siya nga pala, paano ba nagkahiwalay sina Marco at Andrea noon? Akala ko maganda ang relasyon nila. Sino ba ang nakakaalam? Si Marco ay sobrang tahimik, hindi nagsasalita. Pero pag alis ni Andrea, talaga namang nagbago siya. Kung ako ang tatanungin, si Marco ay masyadong tahimik. Hindi siya makapagpahayag ng sarili. Nararapat lang sa kanya na hindi niya siya mabawi. Masyado kang madaldal. Sa araw na pinakasalan ko si Andrea, nakasuot siya ng puting damit pangkasal. Ngumingiti ng napakaliwanag. Noong nagpalitan kami ng singsing, ang kanyang mga daliri ay manipis at malambot. Medyo nanginginig. Gusto kong magsabi ng isang bagay, pero hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ngunit sa mga sumunod na araw, mas madalas kaming magkalayo kaysa magkasama. Akala ko, naiintindihan niya ang puso ko, ngunit nakalimutan ko na kailangan din niya ng kasama. Diborsyo. Noong natauhan ako, pagod na siya. Sabi niya gusto niya ng diborsyo. Blanko ang isip ko. Gusto ko siyang pakiusapan na manatili. Ngunit noong iminulat ko ang aking bibig, walang lumabas. Hindi ko alam kung paano siya panatilihin. Sa huli, sinabi ko na lang na, sige, na siyang pinakamasamang desisyon na ginawa ko. Sunduin si Leo. Opo, sir. Ito pala ang bahay ng kaklase na binanggit ni Leo. Buisit, nandito si Tito Marco para sunduin ako. Nasaan siya? Sa pintuan, Binibining Santos. Huwag kang lumabas. Ako na lang ang bababa. Ingat. Toby, pupuntahan kita ulit bukas. Paalam, Leo! Sa baba, isang itim na Rolls Royce ang tahimik na nakapark sa ilalim ng ilaw. Hindi ko makita kung sino ang nasa loob. Ngunit ang puso ko ay biglang kumabog nang hindi mapigilan. Nasa baba siya, direkta sa harapan ko. Ngunit sa pagitan namin, mayroon ng isang bangin na hindi na maaring tawirin. Masaya ka ba? Oh, masaya. Anong amoy yan sa'yo? Ano? Anong amoy? Ano ang kinain mo ngayong gabi? Ito, nilagang manok sa gata na ginawa ng nanay ng kaklase ko. Ang sarap! Sinong kaklase? Timmy! Bakit hindi ko naaalala si Timmy sa klase mo? Siya, bagong lipat. Talaga? Bakit ang amoy na ito ay nagpapaalala sa akin ng taong iyon? Hindi naman masama, medyo matamis lang. Dati gustong-gusto ni Andrea gumawa ng mga panghimagas. Ang tiramisu niya ang pinakamasarap na natikman ko. Pero hindi ko sinabi sa kanya. Ngayon, kahit gusto kong sabihin iyon,
Wala nang makikinig pa. Tito Marco, gusto kong matulog sa kwarto mo. Hindi ko masabi. Paano kung malaman ni Tito Marco at magalit? Paano kung hindi na niya ako payagang makita sina Tita Andrea at Toby? Tito Marco? Pakakasalan mo ba si Binibining Garcia? Hindi. Paano kung bumalik si Tita Andrea? Pakakasalan mo ba siya muli? Hindi siya babalik. Matulog ka na. Oo, tama. Ang kakaiba ng mga matatanda. Halata naman na gusto ba nila ang isa't isa? Bakit sila hiwalay? Kailangan kong makahanap ng paraan para magkita sina Tito Marco at Tita Andrea. Hindi siya babalik. Pero bakit ang sakit pa rin ng puso ko? Parang sasabog na. Tito Marco, gusto ko pong bumili ng phone para sa bata. Yung klase na pwedeng mag-install ng kwentuhan. Meron ng kaklasikong si Chin lang. Gusto ko rin. Pwede? Hindi ba sapat ang smartwatch? Hindi sapat. Sa kwentuhan, pwedeng magpadala ng voice message at mag-video call. Pwede ring magdagdag ng kaibigan. Parang ang kakaiba ng kilos ng batang ito kamakailan. Sige, sasamahan kita mamaya para bumili. Pero 1 oras lang kada araw ang pwedeng gamitin. Kukunin ko ito sa natitirang oras. Yay! Salamat, Tito Marco! Tingnan mo, ang ganda ng pink na phone na ito. Bakit pink? Dahil lahat ng babae sa klase ko ay gumagamit ng kulay na ito para mas nakakasabay ako. Ngayong gabi ang birthday party ni Vivian. Pupunta ka ba? Hindi, may gagawin akong takdang aralin. Noong nakaraang linggo, ginamit mo itong dahilan para laktawan ang aralin sa piano. Tapos na ba ang mga final exam mo? Tapos na? Tito Marco, ayaw ko talagang pumunta. Ayaw ko talaga sa BBI Garcia. Bawat tingin niya sa akin, parang gusto niya akong kainin ng buhay. Ang peke ng ngiti niya, mas mukhang totoo pa ang iyak. Sige, hindi mo na kailangang pumunta. Ang yaya ang mag-aalaga sa'yo ngayong gabi. Oh. B. Santos. Leo, anong ginagawa mo dito ulit? Hindi ka ba binabantayan ng tito mo? Pumunta siya sa opisina. Bibi, Santos, may kwentuhan na ako ngayon. Idagdag mo ako bilang kaibigan. Bilis! Para kapag namimiss ko kayo ni Toby, makakatawag ako sa inyo ng video ng palihim. Itong bata, para lang makipag-ugnayan sa akin, bumili talaga ng phone para doon. Pwede mo akong idagdag. Pero bawal mong malaman ni Tito Marco, okay? Oh, papalitan ko ang contact name mo sa Timmy. Psk! Ang talas ng batang ito. Leo! Namiss mo ako, Toby? Oh. Umuwi na tayo. Kumusta? Andrea, di ba? Si Editora Liza ito. Binasa ko ang bagong draft mo. Ang galing-galing. Talagang may potensyal itong maging blockbuster. Pero may ilang parte ng pacing na kailangan nating ayusin. Libre ka ba ngayon? Sige, tuloy lang. Ikaw ba ay manunulat, Binibining Santos? Medyo, nagsusulat ako ng mga web novel. Wow, ang galing! Ano ang sinusulat mo? Pwede ko bang basahin? Masyado ka pang bata para diyan. Hintayin mo hanggang tumanda ka. Ngayon, magpakabutihin ka. Gagawa ako ng sopas ng pansit na may kamatis at baka mamaya. Binibining Santos, ang sarap nito. Pwede ba akong bumalik bukas? Well, pwede naman. Pero kailangan mong mag-ingat, okay?
Huwag mong hayaang malaman ni Tito Marco. Huwag kang mag-alala, Binibining Santos. Isa akong mahusay na aktor. Hindi ako magkakamali. Okay, Nanay, hayaan mo akong tumulong. Bakit wala pa si Marco? Wala ba siyang respeto sa akin? Marco, nakarating ka na rin sa wakas. Maligayang kaarawan. Tara, ipakilala kita sa ilang mga kaibigan. Marco, matigas kang nuwes, pero malalampasan din kita. Binibining Garcia, may nakita akong kahina-hinala. Kakarinig ko lang mula sa driver ng mga Reyes na ang batang si Leo ay pumupunta sa isang lumang lugar araw-araw. Sabi niya, bumibisita sa kaklase. Mukhang kahina-hinala si Ginoong Reyes Aling lumang lugar? sa silangang bahagi. Ang tawag dito ay maligayang, parang. Ang batang si Leo, halos hindi man lang ako kinakausap. Bakit siya pupunta sa isang basurang lugar na ganyan? Tingnan mo, alamin kung sino ang nakatira sa maligayang parang. Naunawaan. Uuwi na, sir? Wala man lang disenteng paaralan sa lugar na iyon. Paano siya magkakaroon ng kaklase doon? Pumunta sa maligayang parang, oo. Bakit pumunta si Leo sa ganitong lugar? Sino ang kanyang makikita? Puno po ang party. Wala akong pagkakataon na sabihin sa iyo. May nahukay ako. Tungkol ito kay Andrea. Pagkatapos ng diborsyo, hindi na siya bumalik sa kanyang bayan at hindi siya nag-abroad. Sa nakalipas na 2 taon, nanatili siya sa lungsod ng Silangan. May maliliit na deposito na pumapasok sa kanyang account. Mukhang nagpapatakbo siya ng maliit na negosyo sa tindahan. Ano ang eksaktong address? Iniimbestigahan pa ito. Ngunit batay sa kanyang mga record ng pagbili ng groceries, malamang na nagtatago siya sa paligid ng silangang bahagi. Hindi na kailangang suriin. Alam ko kung nasaan siya. Marco, gusto mo pa ba siyang hanapin? Hindi ba kayo nag-divorce noon pa? Asawa ko siya. Hiwalay na kami. Pero hindi pa pinal. Mas gugustuhin pa niyang tumira sa lugar na ito kaysa lumapit sa akin. Kung pupunta ako doon ngayon, tiyak na matatakot siya at tatakas. Andrea, gusto kong makita kung gaano ka katagal makakapagtago sa akin. Magandang umaga, Binibining Santos. Gising na ba si Toby? Magandang umaga, Leo. Tulog pa siya. Hoy! Anong ginagawa mo? Wala. Tinitingnan lang ang oras. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Nagkasundo tayo kahapon na 1 oras lang kada araw. Bakit umaga pa rin? Ibigay mo na sa akin. Kausap mo ang kaklase mo ng maaga? Oo. Nagkasundo kami na magsama-sama ngayong araw para sa takdang aralin. Mag-usap tayo pagkatapos ng almusal. Gusto mo bang makuha muli ang iyong telepono? Oo. Sabihin mo sa akin, ang sira-sirang barangay na pinupuntahan mo, sino ba talaga ang nakatira doon? Bueno, isang kaklase lang. Aling kaklase? Ano ang pangalan niya? Timmy? Leo, may 3 wang sa klase mo. Wala sa kanila si Timmy. Tito Marco, pwede mo bang tigilan ang pagtatanong? Leo, nakita mo ba si Tita Andrea? Oo, Tito Marco, wag mo siyang sisihin. Ako mismo ang sumilip para makita siya. Ayaw niyang malaman mo. Siya, maayos ba ang kalagayan niya? Ayos lang siya, ayos lang.
Meron na rin siyang Toby ngayon. Anong sanggol? Sanggol yan ni Tita Andrea. Ang cute niya. Toby ang pangalan niya. Sanggol? May anak siya? Tito Marco, anong problema? Mukha kang grabe. Dito ka lang. Andrea, napakawalang puso mo. 2 taon pa lang kaming hiwalay at may anak ka na agad sa ibang lalaki. Teka, hindi tugma ang mga oras. Maliban kung pumunta ka sa maligayang parang ngayon na. Nanay, pumunta tayo sa ospital para magpatingin sa doktor. Tumaas na naman ba ako? Malaki na ako. Tama, malaki na ang Toby natin. Tara. Akin siya. Wala nang tatakas ngayon. Isang sikreto kong itinago sa loob ng 2 taon. Nalaman din niya sa huli. Nanay, sino ang lalaking ito? Bakit niya tayo hinaharangan? Andrea, sagutin mo ako. Anak ko ba siya? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dala-dala mo ang aking anak. Nagdaan ka sa lahat ng ito nang mag-isa sa loob ng maraming taon. Bakit hindi ka lumapit sa akin? Lumapit sa iyo? Marco, sino ba ang hindi man lang lumingon at pumirma sa mga papeles ng diborsyo nang napakadali? Sino ang hindi nagsabi ng kahit isang salita na nagmamakaawa sa akin na manatili? Bakit ako babalik sa iyo para lang mapahiya? Pasensya na, Andrea. Kasalanan ko lahat. Kayong dalawa ay dumaan sa napakaraming pagsubok sa 2 taon na ito. Okay naman kami. Kaya kong palakihin siya ng mag-isa. Alam kong kaya mo, pero ako ang tatay niya. Trabaho ko, to, bilang tatay. Hindi mo. Hiwalay na tayo. Pinagdalhan ko siya ng 10 buwan at pinalaki mag-isa sa loob ng 2 taon. Wala siyang kinalaman sa iyo, Marco. Masisi mo ako, Andrea. Kapuotan mo ako. Pero hindi mo maaalis ang karapatan kong maging ama. Dugot laman ko siya. Hindi ako bibitaw, kahit mamatay ako. Marco, bitawan mo ako. Baliw ka ba? Hindi ako bibitaw. Pakinggan mo muna ako. Bitawan mo ang nanay ko. Masamang tao, inaapi mo ang nanay ko. Ayoko sa'yo. Huwag kang umiyak, okay lang? Ikaw si Toby, di ba? Hindi ako masamang tao. Hindi ko inaapi ang nanay mo. Lumayo ka, masamang tao. Toby, anak, tumigil ka na sa pag-iyak. Hindi siya masamang tao. Siya ang tatay mo. Tatay, daddy. Tama. Ako ang tatay mo, Toby. Tatay mo ako. Nanay, totoo ba na siya ang tatay ko? Lahat ng ibang bata may tatay. May tatay din ba si Toby? Oh, tatay mo siya. Tatay, buhatin mo ako. Pasensya na, anak. Huli na si tatay. Nag-iisa ako sa ibang bansa, nagtiis sa bawat araw, at gabing buntis ako. Nag-iisa sa malamig na delivery bed, sumisigaw sa sakit, hinahawakan si Toby na nilalagnat sa gitna ng gabi, umiyak ako nang walang magawa sa ER. At ngayon, magpapaumanhin ka lang sa pagiging huli? Anong karapatan mo, Marco? Nakita mo na siya. Kailangan na naming umalis. Saan? Sa ospital. Kailangan magpa-check up si Toby. Ihahatid ko kayo. Hindi na kailangan. Teka, Andrea, hanggang kailan mo ako iiwasan? Andrea, hanggang kailan mo ako iiwasan? Hindi kita iniiwasan. Wala na tayo sa isa't isa. Wala sa isa't isa? Siya ang anak ko sa dugo. Ikaw, ang ina niya, sa dugo. Paano tayo magiging wala sa isa't isa? Ginoong Reyes, siguradong pumipili ka ng naaalala. Maliwanag itong nakasulat sa mga papeles ng diborsyo. Legal na tayong mga estranghero. Sige, magpakasal tayong muli. Kumuha tayo ng lisensya sa kasal ngayon. Anong sinabi mo?
Sinabi kong magpakasal muli. Marco, may mali ka bang naunawaan? Kailangan ng dalawa para magpakasal muli. Hindi ito bagay na maaari mong iutos sa isang salita, Ginoong CEO. Noon, ikaw ang nag-iwan sa amin. Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan para pumayag ka. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Dahil ayaw kong pagdaanan ang mga madidilim at walang pag-asang mga araw muli. Alam mo ba kung ano ang naging buhay ko sa pamilya Reyes? Halos wala ka sa bahay. Mag-isa lang ako, parang isang ibong nakakulong. Nakakulong sa malamig at malungkot na mansyon. Hinarap ko lahat ng kanilang mga pang-aasar, harapan at patalikod. Sinabi nila na ako'y nag-asawa ng mas mataas. Na hindi kita karapat-dapat, Marco. Naghintay ako sa iyong pag-uwi, paulit-ulit. Ngunit sa bawat pagbalik mo, nagmamadali ka. Ni hindi ka naupo para kumain ng buo kasama ko. Hindi ko alam kung mahalaga ba talaga ako sa iyo. Marco, pagod na ako. Pagod na ako. Kasalanan ko. Hindi ako magaling sa mga salita. Hindi ko alam kung paano ito ipakita. Akala ko ang pagbibigay sa iyo ng lahat ng material ay paraan ng pagmamahal. Akala ko mararamdaman mo na mahal kita. Sobra akong mayabang. Andrea, sa nakaraang 2 taon, hindi kita nakalimutan kahit isang araw. Tuwing gabi, binubuksan ko ang iyong kwentuhan. At tumititig na parang baliw sa lahat ng mga mensaheng hindi mo sinagot. Gusto kitang puntahan ng walang bilang, pero natatakot ako na kamuhian mo ako. Pinilit kong pakawalan ka, ibigay ang gusto mo, pero hindi ko kaya. Hindi talaga ako mabubuhay kung wala ka. Nanay, huwag kang umiyak. Nagiging mabuti ako. Tatay, huwag ka ring umiyak. Hindi umiiyak si tatay. Masaya si tatay. Andrea, nakikiusap ako sa iyo. Bigyan mo ako ng pagkakataon, okay? Kung ayaw mo munang magpakasal muli, hindi kita pipilitin. Pero, hayaan mo akong manatili at alagaan ka at si Toby. Oh, ano itong kwentong paawa? Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para makita kung anong klaseng tao ang nakatira sa basurang ito na pinapunta dito araw-araw ang munting tagapagmana ng mga Reyes. Ah, ikaw pala! Ginang Reyes. Teka, hindi. Dapat ang dating Ginang Reyes. Kamukhang kamukha ng batang ito si Marco. Bakit hindi mo sinabi na buntis ka noong naghiwalay tayo? O baka hindi naman kay Marco ito? Tumahimik ka, Vivian. Sige, tatahimik na ako, Marco. Inaalagaan lang kita. Tingnan mo siya, napakaaba at kawawa. 2 taon pagkatapos ng diborsyo, biglang may anak? Sino ang nakakaalam kung may iba siyang lalaki? Kunan mo siya ng video. Lumapit ka sa mukha niya. I-post mo bukas online. Hayaang makita ng buong internet. Kung anong klaseng babae ang dating asawa ng CEO ng Reyes Group? Isang puta? Hinahanap mo ito. Lumabas ka. Marco! Marco! Ikaw! Ginawa mo ito sa akin para sa babaeng iyon? Vivian, binabalaan kita sa huling pagkakataon. Si Andrea ang aking legal na asawa. At ang batang ito ay sarili kong laman at dugo. Kung muli kang dumikit sa kanila, ipapawala ko ang buong pamilya Garcia mula sa lungsod ng Silangan. Marco, nababaliw ka na ba? Ipagwawalang bahala mo ang pamilya Garcia para sa kanya? Ang aming mga pamilya ay may bilyon-bilyong pisong ugnayan sa negosyo. Para sa walang kwentang negosyo ng pamilya Garcia, maaari naming kanselahin ito anumang oras. Sa tingin mo ba talagang kailangan ng Reyes Group ang pera mo? At isa pa,
Huwag kang kumilos na parang clown at lumapit sa akin dahil ikaw at ako. Walang nakaraan, walang kasalukuyan, at hindi magkakaroon ng anumang hinaharap. Ha! Andrea, maghintay ka lang. Akala mo ba ang pagkakaroon ng anak ay panalo ka na? Maaga o huli, magsasawa si Marco sa iyo. Ako, si Marco Reyes, ay isang babae lang ang pinakasalan si Andrea. At siya lang ang mag-iisa. Vivian, kung maglalakas loob ka pang magdulot ng gulo, wala akong pakialam na hukayin ang iyong madilim na nakaraan at ilagay ito sa mga trending na paksa bukas ng umaga. Binibining Garcia, umalis na tayo. Huwag mong guluhin si Ginoong Reyes. Ha? Natatakot ka? Hindi. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Simula ngayon, sinumang maglakas loob na mang-api sa iyo at sa ating anak ay magbabayad para dito. Oh, tatay! Dinudurog mo ako! Pasensya. Na-excite lang ako masyado. Nasaktan ba kita? Ha ha ha. Tara, dadalhin ko kayo sa ospital para magpa-check up. Tara na. Tara na! Tatay, kaya mo bang maging transformer? Kaya ko? Sinungaling, ang transformer ay mga metal na robot. Mabibili kita ng 100 limited edition transformer at ipapasunod ko silang lahat sa iyo. Wow, talaga? Hindi ako nagsisinungaling. Itong lalaking malamig ang puso ay talagang magiliw pala. Bakit hindi mo ihinto ang sasakyan? Hindi ito ang daan pabalik sa maligayang parang. Akala mo ba papayagan pa kitang manirahan sa basurang iyon na walang bantay? Anong problema doon? 2 taon na akong nakatira doon mag-isa, kasama ang ating anak. Maayos naman. Hindi. Masyadong maliit, luma, at hindi ligtas. Bumalik ka sa bahay ng mga Reyes. Doon kayo nararapat ni Toby. Pero hindi pa ako pumapayag na magpakasal muli sa iyo. Saka manatili ka muna doon. Dahan-dahanin natin ang muling pagpapakasal. Hindi kita pipilitin. Kapag nakapagdesisyon ka na at pinatawad mo na ako, kukunin na natin ang lisensya sa kasal. Pero kailangan mong payagan akong alagaan kayong dalawa. Responsibilidad ko ito bilang isang ama. At bilang iyong lalaki, tungkulin ko ito. Yehey! Pupunta tayo sa bahay ni tatay. Marami bang laruan sa bahay ni tatay? Kahit anong gusto mo, bibilhin ni tatay para sa iyo. Gusto ko ng transformer, 100. Sige, bibili ako ng 200. Sige, pwede kang manatili sa ngayon. Salamat, Andrea. Huwag kang mayabang. Pwede akong umalis kahit kailan. Hindi. Hindi na kita hahayaang umalis muli. Tita Andrea, Toby! Ang galing! Ang galing! Bumalik ka na sa wakas! Yehey! Sinabi mo ba kay Tito Marco? Pasensya na, Tita Andrea. Patuloy akong pinipilit ni Tito Marco. Hindi ko na napigilan. Salamat, makulit na bata. Tita Andrea, hindi ako sinisisi. Hindi. Kung hindi dahil sa iyo, malamang nagtatago pa rin ako na parang duwag. Yay! Pwede na akong makipaglaro kay Toby araw-araw. Makipaglaro kay Leo! Hahaha! Makipaglaro kay Leo!
Hahaha. Hindi na ako nagtatago. At tapos na akong magpakahirap. Siguro ito talaga ang lugar ko. Ginoong Reyes, may hapunan ngayong gabi. Kanselahin mo? Malapit nang matapos ang asawa ko sa trabaho. So, binili ni Snow White ang minahan ng 7 duwende. Hindi. Namuhay siyang masaya kasama nila. Hehehe. Mahal kita. Ang mayabang na lalaking ito. Sa wakas, natuto siyang magmahal ng pasimpleng paraan. Handa na? Handa na. Noong huling pumunta tayo dito, kinuha natin ang sertipiko ng diborsyo ng walang salita. Pero sa pagkakataong ito, ang kukunin natin ay ang sertipiko ng kasal natin. Hihihi. Ang daming nanonood. Hayaan mo sila. Gusto kong malaman ng buong mundo na ikaw, Andrea, ang aking legal na asawa. Tita Marco, ang corny naman. Ang corny ni tatay. Bata, anong alam mo? Ito ang romansa. Tara. Ha ha ha. Halika, uminom ka, sabi ng doktor. Maganda ito para sa sanggol. Gatas na naman? Ginoong CEO? Ginagawa mo akong baka. Sabi ng doktor, kailangan mo ng mas maraming calcium. Oh, sinisipa ka na naman? Ang munting ito ay malamang kasing makulit ni Toby. Hindi man lang tahimik. Hindi. Babae ito. Tiyak na matutulad siya sa iyo, mahinahon at tahimik, at talagang maganda. Paano mo nalaman na babae ito? Paano kung lalaki naman ito? Intuition. Munting prinsesa? Naghihintay si tatay dito para sa iyo. Marco, ang cheesy mo. Cheesy? Gusto mo pag ganito ako? 'Di ba? Nanay, pagod na ako sa kakalaro. Buhatin mo ako. May sanggol na babae sa tiyan ni nanay. Hindi ka kayang hawakan ni nanay. Si tatay na lang. Ayaw ko. Gusto ko si nanay ang humawak sa akin. Ano? Bakit hindi ka kayang hawakan ni tatay? Ayaw ko. Mabango kasi si nanay. Si tatay hindi kasing bango ni nanay. Hahaha, Tito Marco. Naricheck ka, haha! Ikaw din, buddy. Baka dapat bigyan ka na ng magulang mo ng kapatid na lalaki. Tigilan mo na ang pagpapatira sa amin araw-araw. Hahaha. Ayaw ko ng kapatid na lalaki talaga. Sapat na si Toby para sa akin. Si Leo ang pinakamahusay. Akala ko noon na ang pag-alis sa pamilya Reyes at pagtakas sa kanya ay ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Pero ngayon napagtanto ko na sa lahat ng panahon, ang pinakamaganda ay laging nasa tabi ko. Marco, Ano iyon? salamat sa hindi mo pagsuko sa akin. Baliw? Hindi. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Salamat. Sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon na mahalin ka. Andrea, sama-sama nating gugulin ang natitirang bahagi ng ating buhay. Oh,